Isang magandang gabi po mga kabarangay. May balak ka ba na humabol bilang kagawad ng barangay? Alam mo ba na ang isang kagawad ng barangay ay parang nasa Senado o para siyang senador o kongresista na gumagawa, nagsusulat ng mga batas, gumagawa ng ordinansa at resolusyon. Pag-usapan natin. Yes po, mga kabarangay, kung kayo po ay may balak o nagbabalak po na tumakbo bilang kagawad sa inyong barangay, ay iminumungkahi ko po na pag-aralan po ninyo yung batas. Paano gumawa ng ordinansa at resolusyon. Ganon din po, mga kabarangay, ay dapat po na preparado kayo sa inyong magiging katungkulan kung sakasakali. Dahil ang pagiging isang barangay officials po o opisyal ng gobyerno ay talagang nangangailangan po ng dapat handang-handa tayo buong pagkatao natin. Dahil isang sakripisyo po yan. Yes po. Dahil kayo po ay magiging isang public servant. Hindi po kayo magiging boss o pinuno. Kahit nakapitan ka pa. Ang pagiging public servant po, yun nga po, kaya nga servant mga utusan po tayo, kayo, mga utusan po kayo ng barangay kung sakasakaling kayo po ay mananalo sa anumang posisyon. Nandiyan po yung Republic Act 7160, o pag-aralan din yung local government code po natin para kung sakasakali na magkaroon po ng debate ang mga hahabol ay hindi po kayo magmumukhang kahiyahiya. Ganon din po, baka maisabatas na po yung ang session po ng barangay ay naka-live streaming or kung hindi man po, ito po ay pinapublish na sa social media, lalabas po tayo na kahiya-hiya kung tayo nananahimik lamang sa isang sulok ni hindi nagsasalita sa session. Lalong-lalo na kayo ay hahawak ng committee. Magkakaroon kayo ng committee hearing. Kung hindi po kayo nakahanda at hindi po nag-aral kahit papaano, paano na. Sa bagay po mga kabarangay, nagkakaroon na naman po ng mga seminar yan. Yes po, sineseminar yung lahat po ng mga nahahalal sa barangay. At ang pinakamahirap po dito mga kabarangay ay ito po, real talks. Pakinggan po ninyo mabuti. Marami po ang mga barangay kagawad yung nakailang ulit na po na nakakatapos ng termino. Pabalik-balik. Pero iilan lamang yung nagawa niyang ordinansa o resolusyon. Or baka moro-moro lamang pa. Yung iba, baka ipinangalan lamang sa kanya na siya ang author, pirma, tapos na, ni hindi nga alam kung ano yung pamagat o buod ng ordinansa o resolusyon na naipasa sa ilalim ng kanyang pangalan. Real talks po. Marami po ang ganyan, mga kabarangay. Ay yung iba naman po ay nakikita nila na sinasabing napakagaling ng kanilang kagawad, kaya nga pabalik-balik, paulit-ulit na nahahalal dahil napakabait, nandyan lagi kapag may problema. Yes po, dagdag lamang po yan sa trabaho ng isang barangay kagawad bilang public servant. Pero ang pinakatrabaho po talaga ng isang kagawad ng barangay ay gumawa ng ordinansa na makakatulong sa kanyang mga nasasakupan at gumawa po ng resolusyon na sasagot po sa problema at pangangailangan ng barangay. Ito po, challenge lamang Sina-challenge ko kayo na i-challenge naman yung inyong mga nakaupong barangay kagawad. Tanungin ninyo, magkano ba ang budget ng ating barangay? Saan ito ginastos? Ano na ba yung mga proyekto na nagawa nila o gagawin pa? At ito ang pinaka-the best na tanong. Kagawad, napakatagal mo na po sa posisyon. Ilang ordinansa na po ba o resolusyon ang inyong naipasa? At ano po ang ordinansa o resolusyon na ginawa ninyo na tatatak na kayo po ang gumawa nito? Legacy, hika nga. Real talks.
based on facts.